Until now I've endured in serving the Lord. Oh, nothing can be enough to ever compare to His great goodness and love. I made a pledge, I devote myself to Him. His call I will not resist, I'll never fail Him again. I promise this, that on my heart I will give, to turn away from all sins, and righteously I will live. From this day on, from this day on, I won't let my love for God grow cold. I will go on, my love will stay strong. I won't let my love for God grow cold. Although I've made some mistakes in the past, I've left all those behind. I have a new heart and mind. I only pray, my Lord God, be my guide as I strive to have perfect faith. From this day on, from this day on, I won't let my love for God grow cold. I will go on, my love will stay strong. I won't let my love for God grow cold. At first, when I was young in the church, I made a promise to the Lord that I will follow and serve. I fear at every moment of bringing God disappointment, for what I want is for God to be satisfied when I serve Him. He's been so good to me, it's only through His mercy that of salvation and eternal life I was made worthy. I can't lose God's promises, there's no time to just sit around. When I made a vow, I'll prove I love my God more than my life and my desires. I'll obey all His commands no matter what transpires, no exceptions. I'll keep on striving towards perfection. I'll leave sin behind and sever the connection. I'll never be offended in being corrected, cause I know our leaders want us to receive God's blessings. Now I pray every day for the strength of my faith and my hope and my love for our Father above. From this day on, from this day on, I won't let my love for God grow cold. I will go on, my love will stay strong. I won't let my love for God grow cold. From this day on, from this day on, I won't let my love for God grow cold. I will go on, my love will stay strong. I won't let my love for God grow cold. Sasamantalahin ako na ang mga araw na kapiling pa kita. Salamat po, Inay, sa wagas na pagmamahal na hanggang ngayon'y damang-dama ko pa. Pinatunayan mo ang iyong pagmamahal, ginawa ang lahat para sa akin. O ita'y ang panalangin at ang tangi kong hiling, sa takip siling
ako'y nakatitiyak sa bukang liwayway, magkakasamang muli, magpakailanman, bawat sandali. Sa tuwing ako po ay nalulungkot, kayo ang sa akin nagpapasaya. At ano man ang mangyari, nariyan kayo para sa akin. O mahal na mahal ko po kayo. Sa gabing madilim, kayo ang katabi, at ang tinig nyo'y aking hinihintay. O ang awit ko naman ngayon ang pakinggan, iniaalay ko ito sa'yo, inay. Iniaalay ko ito sa'yo, itay. Walang humpay ang pagmamahal ng inyong pag-ibig ay wagas. Kung sumapit man ang gabi, ako'y nakatitiyak. Aking inay, aking itay, ang gabi po'y di magtatagal. Ang pag-asa ko'y nakatuon sa pagsikat ng araw. Sa bukang liwayway, magkakasamang muli, magpakailanman, bawat sandali. Sasamantalahin ko na mga araw na tayo'y magkasama pa. Aking itay, aking inay, itong hiling. Sa takip silim tayo'y magkapiling.
Hey, good afternoon, class. It's your AP once again, 10-7. So before we start, Good afternoon po, ma'am. thank you, Siegfried. So kay Renz. Renz, ang aga-aga naka Google Meet. So paalala lamang, lahat ba kayo sa group nyo merong GC? Bawa, group 1, meron ba kayong GC na kayo-kayo lang sa group sa AP? Meron po, ma'am. Okay, salamat. So, Meron na po, thank you. ma'am. Thank you. So, mangyayari kasi, sa March 11, hindi ko alam kung anong pangkat yung ma-assign na mag-report. Isa sa gagawin nyo, kasi meron kayong breakouts room. Kaso hindi ko siya ma-install dito sa events details sa Google Meet. Pero kung naka-Zoom tayo, pwede. So, ang gagawin na lang natin, imbis na breakout room sa GC, tapos gagamitin nyo yung whiteboard dito sa Google Meet, gagawa kayo ng mga simbolo. So, para yon sa March 11. So, ngayon, anong pangkat ang magre-report? Group 5 po, ma'am. Okay, group 5. Tapos Friday, group 1. So, yung group 1, report nyo yung number 6 na topic. Tapos, group 2, pang 7 topic. So, group 3, sino yung sa group 3? Sila Kaysin ba yun o sila Janaya? Sino group 3? Si Janaya, group 4 kami po, ma'am. Group 4 kayo. So, sino yung group 3? So, sa group 3, kayo yung So, huwag kayong kabahan. Okay, sino ba? Sila Ashley ba? Yes po, ma'am, si Abril. Opo, ma'am, kami po. Okay, so sa group 3, isi-send ko na lang sa nasa messenger din yung mga topic na di-discuss. Tapos, sa March 11, handaan nyo yung PowerPoint nyo. Ang gagawin na natin, yung may mga question and answer din kayo doon. Tapos, magkakaroon tayo ng parang breakout session sa pamamagitan ng paggamit nyo ng GC by group. And then, gagamitin nyo whiteboard. Gagawa kayo ng mga simbolo na sa inyong pananaw ay kumakatawan sa mga diskriminasyon at paano nakakatugon, ano yung mga batas o mga dapat na maging mungkahi nyo para mabawasan yung diskriminasyon. So, huwag kayong kabahan, ako inoobserbahan dito, hindi kayo. Kaya, yung mga tuloy pa rin yung sa video. Tapos maganda yung ginagawa nyo, nandun yung, kung video siya, andun yung pangalan ng nagre-report para na-distinguish kung sino yung nagsasalita. Okay, so yung group 5 na magre-report, pwede na mag-present. So, mamaya i-check ko yung attendance kay Jigger na. Okay, group 5, pwede na mag-present. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito kaming pangkatima upang talakayin ang diskriminasyon sa mga kababaihan, kalalakihan at LGBT. Diskriminasyon. Ang diskriminasyon ay anumang pag-uuri, eklusyon o restriksyon batay sa kasarian na naglalayon o nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang at pagtamasa ng lahat ng kasarian ng kanilang mga karapatan o kalayaan. Mga isyu sa kasarian at lipunan. Nananatiling malaking isyu at hamon ang pagkakapantay-pantay ayon sa kasarian sa Pilipinas. Kahit malayo na ang narating ng kababaihan sa larangan ng politika, negosyo, media, akademya at iba pang larangan, nananatiling biktima pa rin sila ng diskriminasyon at karahasan. Ngunit hindi lamang sila ang nahaharap sa diskriminasyon at kasarian, maging ang mga lalaki din ay biktima nito. Panghuli,
Ang tinawag ni Hillary Clinton noong 2011 na invisible minority ay ang mga LGBT. Ang kanilang mga kwento ay tinago, inilihim at marami sa kanila ang nanahimik dahil sa takot. Marami sa kanila ang naharap sa malaking hamon ng pagtanggap at pagkakapantay-pantay sa pamilya, paaralan, negosyo, lipunan at maging sa kasaysayan. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights or UNOHCHR noong 2011, may mga LGBT bata man o matanda na nakakaranas ng hindi pantay na pagtingin at pagtrato ng kanilang kapwa, pamilya, komunidad at pamahalaan. Ang layunin ng araling ito ay nakatuon sa mga isyong ikinakaharap ng lipunan na may kaugnayan sa mga LGBT, sa mga babae at mga lalaki. Bagamat may CEDAW o Conviction of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women noong 1978 na ang mga babae, may ilang mga bansa at insidente pa rin ang hindi pantay-pantay na pagtingin at pagtrato sa mga babae. Ellen DeGeneres, lesbian, isang artista, manunulat, stand-up comedian at host ng isa sa pinakamatagumpay na talk show sa Amerika, ang The Ellen DeGeneres Show. Binigyang pagkilala rin niya ang ilang Pilipinong mga awit gaya ni Charis Pempenko. Tim Cook, gay, ang CEO ng Apple Incorporated na gumagawa ng iPhone, iPad at iba pang Apple products. Bago mapunta sa Apple Corporation, nagtrabaho rin si Cook sa Compaq at IBM at mga kumpanyang may kinalaman sa computers. Charo Santos Concho, matagumpay na artista sa pelikula at telebisyon. Nakilala siya sa longest-running Philippine TV drama anthology program. Maalala mo kaya simula pa noong 1991, siya ay naging presidente at CEO ng ABS-CBN Corporation noong 2008 hanggang 2015. Danton Remoto, isang propesor sa kilalang pamantasan, kolumnista, manunulat at mamahayag. Nakilala siya sa pagtatag ng Ang Ladlad, isang pamayanan na binubuo ng mga miyembro ng LGBT. Marilyn A. Yuson, Chairpresident at CEO ng Lockheed Martin Corporation, nakilala sa paggawa ng mga armas, pandigma at panseguridad, at iba pang mga makabagong teknolohiya. Sa mahigit 30 taon niyang pananatili sa kumpanya, naitalaga siya sa iba't ibang matataas na posisyon. Taong 2017, siya ay napabilang sa Manufacturing Jobs Initiative sa Amerika. Charis Pempenko, lesbian, isang Pilipinang mga awit na nakilala hindi lamang sa bansa, maging sa ibang panig ng mundo. Tinawag ni Oprah Winfrey na the talented girl in the world. Isa sa sumikat na awit niya ay ang Pyramid. Anderson Cooper, gay, isang mamamahayag at tinawag ng New York Times na the most prominent open gay on American television. Nakilala si Cooper sa Pilipinas sa kanyang coverage sa relief operations noong Bagyong Yolanda noong 2013. Kilala siya bilang host at reporter ng Cable News Network o CNN. Parker Gunderson, isang lalaki. Siya ang Chief Executive Officer ng Zalora, isang kilalang online fashion retailer na may sangay sa Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, Hong Kong, at Taiwan. Geraldine Roman, isang transgender, kauna-unahang transgender na miyembro ng Kongreso. Siya ang kinatawanan ng lalawigan ng Bataan. Siya ang pangunahing tagapagsulong ng Anti-Discrimination Bill sa Kongreso. Sino ba ang mga Taliban? Ang mga Taliban ay isang kilusang politikal na nagmula sa Afghanistan. Tinuligsa ang Taliban sa konserbatibong pananaw at pag-intindi nito sa Quran. Itinuturing ng Estados Unidos na terorista ang grupong Taliban. Ilan sa mga akusasyong ibinabato sa Taliban ay massacre,
human trafficking, di pantay na pagtrato sa kababaihan at suicide bombings. Sino nga ba si Malala? Pinanganak siya noong ikalawa ng Hulyo sa Mingora, Swat Valley, sa hilagang bahagi ng Pakistan, malapit sa Afghanistan. Taong 2007 nang masakop ng mga Taliban ang Swat Valley sa Pakistan at mula noon ipinatupad nila ang mga patakarang nakabatay sa batas Sharia ng mga Muslim. Kabilang sa mga ito ay ang pagpapasara ng mga dormitoryo at paaralan para sa mga babae. Nasa mahigit 100 paaralan ang kanilang sinunog sa Pakistan upang hindi na muli pang makabalik ang mga babae sa pag-aaral. Sa mga taong ito, isang batang babae pa lamang si Malala na nangangarap na makapag-aral. Nagsimula ang pagpapahayag ni Malala ng kanyang mga advokasya noong 2009. Lumawak ang impluwensya ni Malala dahil sa kanyang pagsusulat at mga panayam ng mga pahayagan at telebisyon. Dahil dito, nakatanggap ng mga banta sa kanilang buhay ang pamilya ni Malala. Ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang paglaban para sa edukasyon ng mga babae sa Pakistan. Ang pagbaril kay Malala ang nagpakilala sa mundo ng tunay na kalagayan ng edukasyon ng mga babae sa Pakistan. Matapos niyang maoperahan, iba't ibang mga pagkilala at pangaral ang kanyang natanggap, ngunit hindi niya kinalimutan ang mga kapwa niya babae, hindi lamang sa Pakistan, maging sa iba pang bahagi ng daigdig. Itinatag niya noong 2013 ang Malala Fund, isang organisasyong naglalayon na makapagbigay ng libre, ligtas, at di kalidad na edukasyon sa loob ng 12 taon. Naglaan din ng pamahalaan ng Pakistan ng malaking pondo para sa edukasyon ng mga babae. Iginawa din sa kanya ang Nobel Peace Prize kasama ang aktivistang si Kailash Satyarthi noong 2014. Nakapagpatayo na rin siya ng paaralan sa Lebanon para sa mga batang babae na biktima ng digmaang sibil sa Syria. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagpapakilala ni Malala sa tunay na kalagayan ng edukasyon ng mga batang babae sa iba't ibang bahagi ng daigdig, sa pakikipagkita at pakikipag-usap sa mga pinuno ng iba't ibang bansa at pinuno ng mga organisasyong sibil at non-government organizations o NGOs gaya ng United Nations at iba pa. Magandang tanghali po sa lahat. Narito ang mga katanungan na aming hinihanda. Raise your hand if you want to answer. Andre Miranda po. Number 1, ano-ano ang epekto ng diskriminasyon? Para sa akin, bilang estudyante, malaki yung epekto ng diskriminasyon sa mga member ng LGBTQ. Hindi man sa member ng LGBTQ, pati na rin sa kalalakayan at kababayan. Dahil nawawalan sila ng kumpiyansa sa sarili at iniisip nila na mababang uri kapag hindi nila mabababaan sila ng tingin sa sarili nila kapag hindi nila nagagawa yung gusto nila. Ayun lang. Mahusay po. Susunod po. Number 2 po, oh. Sino si Malala Yousafzai? Isang aktivista na pinaglalaban ng karapatan ng mga kababaihan na mag-aral sa kanilang bansa.
Salamat po. Sa pangatlo po, maaari po kayong sumagot. Sige lang sa landanan. Ana, siya ang isang batang babae na pinaglaban ng mga karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng pagkapantay-pantay na pagtatamo ng edukasyon. Thank you. Okay, wala nang, ayan, may nag-raise ng hand. Sige, Miranda. Number 3, sino ang mga Taliban? Yung mga Taliban, isa silang Islamic fundamentalist, tsaka galing sila sa bansang Afghanistan. Nabuo yung grupo nila dahil hindi sila sumasang-ayon sa patakaran ng gobyerno ng Afghanistan. Ayun lang. At dito na po nagtatapos ang aming talakayan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, pangkat 5. So napakahusay at napakaliwanag ng mga diniscuss nila regarding kay Malala. So para sa senaryo, para ma-feel nyo. So gaya ng sinabi ni Andre yung sa Taliban, ito yung mga extreme fundamentalist. Ibig sabihin, gumagamit sila ng dahas kaya binansagan silang terorista. At alam naman natin na dahil nga sa sobrang paniniwala nila sa kanilang reliyon na Islam na very very traditional. So isa nga doon sa sitwasyon na ito, lahat ng mga paaralan, kolehiyo, mga sabihin natin mga kumbento na naglulunsad ng edukasyon ay kanilang pinasabog. Kaya yung isa nga sa mga nakakatakutan ng mga estudyante noon ay pumasok lalo niya sa Afghanistan. So hindi lang yan dyan sa Afghanistan nangyayari. Sa Pakistan, sa Africa naman yung mga estudyanteng babae ang ginagawa. Isa sa mga hindi natin nakakalungo at ito yung mga sinasabi nating mga sitwasyon na kung saan yung mga babae humingi ng tulong dito nga sa United Nations na yung mga estudyante medyo brutal, tinapyas yung kanilang mga dibdib yung mga babae para lang ipakita na at doon yung nga yun isa sa mga dahilan nga. Pero unawain natin, ano ba ang mga dahilan ng mga teroristang ito? Bakit ayaw nila magkaroon ng edukasyon ang mga kababaihan? So sa nais sumagot, pwede mag-raise ng hand. Wait, tingnan natin kung may nag-raise ng hands. Ano kaya ang dahilan nila? Bakit ayaw nila magkaroon ng kaalaman ang mga kababaihan? Anyone? Okay, Junella, May? Mababa po yung tingin nila sa mga babae. Very good. So napakababa ng tingin nila sa mga babae. Correct. So ano pa kayang dahilan? Ano kayang kinakatakot nila at iniisip nila na sakaling magkaroon? Yes, si Nidalene? Natatakot po sila na magkaroon ng sapat na kaalaman ng mga kababaihan upang tanggihan po sila. Very good. So lahat ng mga kasagutan nyo ni Ong sa kanya ay tama. So nakikita nyo na ang babae sa kabila ng mababang pagtingin natin, kinakatakutan nila na magkaroon tayo ng kaalaman. Yes, ano pa madadagdag, Siegfried?
Dahil tinatakutan nila ng mga dahil mangyayari ito sa kabaitan ko. Okay, so isa rin doon yung factor. Kaya nga alam niyo yung domino effect. Pag nagkaroon ng edukasyon, kaya si Malala sa kabila ng binaril na siya, may pagbabanta, ipinagpatuloy pa niya ang paglaban. Pero kung kayo ang nasa sitwasyon na gano'n ng kay Malala, yun na, nabaril na kayo, naoperahan, ipagpapatuloy niyo pa rin ba ang pakikipaglaban at pagsuong ng sinasabing edukasyon? Pakinggan natin ang boses. Sino ba maaring sumagot? Yes, si Naidalyn. Para sa akin po, opo, narapat na rin pong ipagpatuloy yung pagtataguyod ng edukasyon para na din po sa ikakabuti ng mas nakararami at para lang po hindi sa sarili po. Correct. So, thank you, Sinaida, Jonalyn, Siegfried. So, lahat ng mga kasagutan nyo, talagang napakaswerte natin bilang dito sa Pilipinas dahil pinapayagan tayo makapag-aral. Pero sa kasalukuyan, mayroong mga parte ng ating mundo na ngayon ay nasa digmaan. So, patuloy tayo sa pagdarasal, lalo na yung mga OFW at migrant workers natin na nandun sa Ukraine. So, alam niyo na yung domino effect ng isang digmaan. So, hindi lang yan sa ating bansa, sa kanilang bansa nakaka-apekto. Ganon din sa atin. Dahil nga yung sa inflation, yan, mga matataas mga bilihin. At syempre, kung makikita nyo, ang edukasyon ay isa sa mga gaya ng sinasabi nila, diba? Hindi na maaagaw. Kaya ang mga magulang nyo talagang pinupush yung sinasabi nating edukasyon. At bukas, yan. So bukas, magaganap yung career orientation nyo. Dito, makakapamili kayo kung ano yung mga track na nababagay sa inyo. At dito rin makikita kung may pagpapatuloy nyo yung sinasabi nating edukasyon. So, gaya ng sinasabi natin, libre ang edukasyon, pero nasa sa atin na kung paano natin gagamitin yung pribilehiyo na binigay sa atin. Kaya bukas, suriin nyo yung mga paaralan na magpapakilala sa inyo. Pangalawa, alamin nyo yung talagang hilig nyo. Pangatlo, sa pagsusuri nyo, isaalang-alang nyo rin, syempre, yung mga priority sa kay gusto ng inyo bilang isang mag-aaral at yung mga magulang nyo. So, syempre, sa pag-aaral talaga maraming mga hadlang at may mga inspirasyon na pwede nyong gamitin. At sa pamagitan ni Malala, hindi lang siya maging inspirasyon nyo. So, yung mga iba pang mga nais na mag-aral pero hindi naman nabibigyan ng pagkakataon. Kaya mapalad kayo na kabilang kayo sa mga mag-aaral na makakapagtapos nitong school year 2021 to 2022. Okay, any question? 10-7. None po. Wala po. Thank you, Siegfrieds. Si Naidalyn, saka si Julina Mayong ba yun? So, gaya ng sinabi ko, Janela po, ma'am. Janela, thank you. Ma'am, Yes, Eman. may lang ba question about sa observation? Pwede po pa-explain ulit? Okay, so ganito gagawin natin sa observation. So merong sa March 11, Group 3 magre-report. So ang gagawin nyo, tuloy pa rin yung report. Tapos magkakaroon kayo ng breakout session. So sa ibang application kasi, sa Google Meet, meron tayong tinatawag na breakout session. Ang problem, pag nag-breakout session kayo, kailangan nakaano tong laptop. Hindi ko ma-add yung application na yun. So, ang mangyayari, bawat grupo, diba may GC. Ang gagawin yung activity, i-send ko sa inyo yung activity para mag-prepare nyo na. So, ang activity nyo, ano yung maaring simbolo na makikita, maaring yung mag-represent sa diskriminasyon
at magre-represent, bali dalawang simbolo yon ng pag-asa. Okay, so ganun lang ang gagawin nyo. Tapos yung application na gagawin natin, whiteboard. So yung bawat grupo, so yung group na magre-report, hindi na kayo kasama sa group activity. So ang mayayari, kayo yung parang facilitator, kayo mag-grade sa mga ginawa ng 4 na grupo. Okay? Okay, yung Jamboard. Ayan, thank you, Siegfried. So, ganun pangyayari. Ma'am, and Yes, Eman? pwede po video presentation katulad po ng ginawa namin last time? Oo, pwede yun na. Pwede. Tapos, Sige, thank you po. Tapos, yes, Andre? Ma'am, ask ko lang po, kada po ba isang member sa bawat grupo, magbibigay po ba ng simbolo? Bali, pag-usapan nyo na kung ano yung tapos pagbotohan nyo na lang. Bali kasi, mga ilang minutes lang naman yun eh. So, ngayon pala, mag-prepare na kayo ng 2 simbolo, isa sa diskriminasyon, isa sa pag-asa o yung pagtugon para mabawasan yung diskriminasyon. So, pag-usapan nyo bakit yun yung So, yung isa magpe-present. So, yung 4 na grupo magpe-present sila. So, ipe-present nila yung nagawa nilang So, pwede ka na mag-assign yung mga group leaders. Sino yung magdo-drawing, sino magpapaliwanag. So, siguro pag may time kayo, ganito gawin natin para mayroon kayong time para sa Next Friday, sinong grupo magre-report? Group 1 ba? Okay, anong gusto nyo? Friday o Tuesday? Magiging off natin. Yung group 2 na magre-report, sa na sila magre-report? Sa next Tuesday. Sa 15. Pwede ba yon? Opo, ma'am. O sige, gano'n na lang gawin natin. So, ang mangyayari sa next Tuesday, yun yung pinaka-breakout session nyo, pag-uusapan nyo na. Bali mangyayari, wala tayong Google Meet, sa GC na lang. Ha? Pag-usapan nyo, o kaya, yung link na to, pwede, o kaya yung mga group leader, gawa kayo ng Google Meet para doon kayo mag-usap. Tapos, picturean nyo lang. Okay ba? Ayan. So, para doon pa lang, yung 40 minutes, 50 minutes na yon, i-discuss nyo lang yung gagawin yung group activity. So, paalala, simbolo sa diskriminasyon at simbolo sa pagtugon o yung pag-asa na para masolusyon na yung tinatawag natin problema. So, yung 4 na grupo, sila yung gagawa ng presentation. So, pagkatapos mag-report ng group 3, may katanungan, tas report, tapos ako na e-entra, tapos yun, yung bibigyan ko ng pagkakataon, kunyari, kung kayo, brainstorming. Tapos after 5 minutes, yun na, ipiprepare nyo na yung na-present nyo. So Friday yun. So Tuesday, wala tayong Google Meet, yun nga, breakout session nyo. Maliwanag ba mga 10-7? Yes po, ma'am. Thank you, Siegfried. So, ang group 2 sa Tuesday, hindi mo na magre-report. Magre-report sila March 15. Okay po ba? Buhay pa ba kayo, 10-7? Yes, Jigger? So, Friday report, oo. So, Tuesday, so yun na, Friday report, group Tuesday, breakout session by group, tapos Friday, March 11, yun na, demo na. So, group 3, report lang sila, tapos yung 4 na grupo, sila naman yung gagawa dun sa So, yung sa group 3, ngayon, bibigyan kayo ng rubrics.
para ano na lang kayo kung sino yung pwede mag-grade sa bawat grupo. Okay. Nainawaan ba mga 10-7? Hindi nyo naunawaan, ulitin ko. Please. Okay, sila Kaysin hindi nakasama kasi kayo na yung magre-report, Kaysin. Ay, yung group 3 hindi nakasama. Bali, pipili na lang kayo sa group 3 na pwede yung magbibigay ng grade sa bawat grupo. So, halimbawa, group 1, sila Jigger. Tapos, group 1, group 2, group 3, saka group 4, group 1, group 2, 4 and 5, magpe-present sila. Tapos, bibigyan nyo sila ng puntos. So, Tuesday, pwede rin natin i-practice. Kumbaga, paano yung flow lang hindi ko sinasabi, re-report nyo lahat yun. Para maging maayos tayo sa Friday. Okay ba? Parang kinakabahan kayo ba? Okay, thank you, Siegfried. So, ganun ang gagawin natin. So, Friday, report. Tuesday, breakout session. Tapos, konting drop o flow ng ating gagawing activity. Okay, so huwag kayong kabahan. Kaya niya, magagaling kayo, 10-7. So, any question pa, mga anak? Wala na po. Thank you, Siegfried. So, that's all, class. Keep safe, God bless. Saka yan, unti-unti na, sana nga mag-face-to-face na tayo para sa graduation nyo, face-to-face. Saka kayo lang yata hindi nakalasap ng JS. Walang face-to-face po, ma'am. Bali, as of now, preparation pa rin. Naglilinis kami ng mga kwarto. Hinintay namin yung announcement ng IATF kung talaga magkakaroon ng face-to-face. So, may mga pa dyan, kaya hindi rin natin masasabi. So, wait na lang po tayo sa mga announcement. So, gaya ng sinabi ko, yung pupunta sa school para sa 4137, yung grade 7 hanggang grade 9, Monday to Friday, 8 to 4 p.m., pwede na kayong mag-request preparation para sa inyong senior high. And next, yung card nyo, di ba may binigay naman soft copy, pa-print nyo yun, tapos papirma nyo, pa-certified true copy nyo sa clerk. Kasama nung forma, para kung good moral din, baka kailanganin yung mga requirements para sa senior high. Okay, any question? Wala na? None po, ma'am. Thank you, Siegfried. So, that's all, guys. Keep safe, God bless, and thank you. Okay, Pangkat. Thank you po. Salamat. Pangkat na nag-report, maaari nyo nang isulat yung mga nag-participate at nag-report. Thank you. Thank you, Richelle. Bye-bye. Thank you po. Thank you po, ma'am.